Napag-usapan natin ang patungkol sa naging evolution nitong si Pelyod kung saan nai-reveal ang tunay na identity nito. Ito pala ang queen ng mga insects. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So maging itong si Ranga nga ay nabag ang buntot nung nalaman nila kung sino ang katapat nila ni Gupta. Kaya mas pinili nitong si Ranga na tumakas na lang. Pero nag-reply itong si Gupta sa kanya na teka lang daw, alam niya daw na hindi nila ito kayang talunin. Pero the best daw ba talaga kapag tumakas nga sila? Kasi hindi lang naman daw silang dalawa itong si Ranga ang kailangan na tumakas dito. Ang iniisip kasi ngayon nitong si Gupta ay kapag tumakas sila dito nitong si Ranga ay iba namang kakampi nila ang dudurugin nitong si Pelyod. Kung tatakas sila dito ay mamamatay naman ang ibang mga tao. Itong si Pelyod daw ngayon ay mas superior pa compared kay Zes na head nga ng mga Insectoid Generals. Kaya hindi na alam nitong si Gupta kung ano ang tamang gawin sa may situation nila nang biglang merong dumating dito. Ito ay walang iba kung hindi itong si Carrion. Sumigaw itong si Carrion na manahimik daw itong si Pelyod kasi kahit na daw iba na ang itsura nito ay ganun pa rin naman daw ito katulad ng kanina. Tapos ginamit dito nitong si Carrion ang kanyang versatile na diffused focus na particle cannon without any hesitation. Ang katawan nitong si Carrion ay nag-transformed into wheel-containing particles at ini-approach nito itong si Pelyod. Pero tumayo lang itong si Pelyod sa may atake na ito. Split second lang ang pangyayari ni hindi kumilos itong si Pelyod sa kanyang kinatatayuan. Nagulat itong si Carrion dito. Sabi ni Carrion hindi daw maaari. Ang ginawa lang kasi nitong si Pelyod para i-cancel ang atake ni Carrion ginamit niya lang ang kanyang poisonous mist na naiproduce niya gamit ang kanyang hininga. Dahil dito hindi na nakalapit ang mga particles nitong si Carrion sa kanya. Ang nangyari itong si Carrion ang hindi nakagalaw dahil ini-absorb ni Pelyod ang kanyang kinetic energy. Pero hindi lang pala itong si Carrion ang umatake that time. Take advantage pala nitong si Frey ang pagkakataon na yon para magland sa likod nitong si Pelyod. Tapos ngayon na nakalapit na nga siya ginamit naman nitong si Frey ang kanyang Garuda Claw. Sabi ni Frey isisil niya daw ang movement nitong Insectoid Queen na ito. Alam na natin kung gaano kalakas ang magic interference nitong si Frey at ngayon mas lalo pa lumakas ito dahil nagkaroon ito ng divine na nature. So abot na nito ang mga nasa ultimate realm. Itong magic interference daw na ito ni Frey kaya nang ma-block ang Necronomicon na skill nitong si Adalman. Kaya nagtitiwala itong si Frey na sobrang effective nitong kanyang mga claws na kahit na kanino niya pang opponent ito gamitin hindi ito makakagalaw once na nakapitan ito ng mga claws niya. Nakapagland kay Pelyod ang mga Garuda claws nitong si Frey pero imbis na magpanik ngumiti lang itong si Pelyod sa kanya. Tapos nagsalita ngayon itong si Pelyod dito. Sabi ni Pelyod nakakalungkot naman daw kasi ang mga children niya daw ng mga Insectoid Generals nagawang talunin ng mga ganitong klase ng opponent lamang. Ngayon parang iniinsulto nitong si Pelyod itong sila Frey at Carrion kasi ang hihina daw nitong mga ito. Tapos biglang umatake itong si Pelyod kay Frey at tinamaan itong si Frey sa kanyang abdomen ng isang malakas na suntok. Mabuti na lang at ramdaman agad nitong si Frey ang paparating sa kanya na masamang pangyayari kasi dahil doon ini-disconnect niya ang kanyang claws dito bago siya tamaan ng suntok kaya tumilapon siya ng malayo. Kung hindi niya kasi agad na i-remove ang kanyang claw wasak sana ang kanyang stomach at patay sana agad itong si Frey dahil sa isang atake lang na yon. Kaya nagsalita itong si Pelyod. Sabi niya mukhang malakas daw ang intuition nito. Medyo naramdaman niya daw yung claw at napahina daw siya nito ng konti. Pero kung hindi daw ito bumitaw tapos daw sa kanya ito in 2 hits. Magaling daw ang ginawa nitong decision na bumitaw sa kanya kanina. Mukhang ito daw maraming combat experience. Kaya in that case medyo natutuwa daw siya kasi akala niya daw mahina itong mga ito nung una. Medyo okay naman daw pala itong mga ito. Kaya somehow acceptable na rin daw pala na natalo ang kanyang mga anak sa kanila. Nagreply naman itong si Frey. Sabi ni Frey hindi daw siya makapaniwala na ganun-ganun lang daw nito na ininulify ang kanyang mga claws. Napaka-unbelievable daw nitong monster na ito. Ngayon convinced na rin itong si Frey na hindi nga nila ito kayang talunin. Kaparehas na sila ngayon ng mindset nitong sila Gupta at Ranga. Actually
pati itong si Carrion na-realize na rin dito na hindi nga nila kayang manalo kasi ngayon nakabagsak na sa ground itong si Carrion. Masyadong mataas ang na-receive na damage nitong si Carrion kanina kaya hindi na siya ngayon makakilos, ni hindi na nga siya makapagsalita ngayon. Kung kanina daw wala silang chance na lumaban, ngayon daw kahit pagtakas daw ay parang hindi na rin possible. Ngayon nagsisisi itong si Carrion kasi hindi niya daw agad nakita kung gaano pala talaga kalakas itong katapat nila. Ayaw niya daw na mag-agree kay Frey kanina pero tama daw ito. Talagang napakalakas nga daw nitong monster na kaharap nila ngayon. Pero naisip rin nitong si Carrion na kung nalaman niya nga daw kanina kung gaano kalakas ito, ano naman daw, ganun pa rin naman daw ang mangyayari. Kasi kahit malaman nga nila kung gaano ito kalakas, hindi pa rin naman nila kaya ditong makipaglaban. Come to think of it, dapat nga daw, nung una pa lang, naging cautious na sila dito. The moment pa lang daw na in-reflect nitong si Pelyod ang Abyss Annihilation nitong si Carrera. Mali daw pala ang inisip nila na since magic type na mid to long range ito kaya na nila ito pagdating sa may close combat na battle. Pero ngayon napaisip rin itong si Carrion na bakit daw kaya ganon. Hindi niya daw ma-imagine na hindi ito na-detect nitong si Milim. And kung na-detect ito nitong si Milim, bakit daw hanggang ngayon hindi pa rin ito sa kanila tumutulong. Pero na-realize din dito nitong si Carrion ang dahilan kung bakit. Kasi kaya pala hindi pa nagpapakita itong si Milim ngayon dahil hinihintay ni Milim ang Insectoid King na si Zilenius. Kasi ang Insectoid King daw na ito lalong mas malakas na opponent. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.